Sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin nga po natin yung ating mga katabi. Sige po, uminom muna po kayo. Pwede na po. Sa umaga pong ito, ang gusto ko pong bigyang paksa po natin ngayon ay ang pag-asa. Kahit po mapakadalas na pong nagiging tema natin ang pag-asa ay mapakadami pong mga bagay na dapat ituon sa salitang ito. Pwede po ba? Umpisahan ko sa kwento. Meron kasi. Kwentuhan ko po kayo. Pero yung pong kwento ano po, doon po nakabase yung tema ko. Noong pong araw, meron kaming mga pinsan na taga-Olonga po. Actually po, Pampanga, pero nag-base po sila ng Olonga po. Pero nung po sila yung mga teenager, napetisyon po sila sa abroad. Doon na po sila lumaki sa Amerika. Kung baga naputol po yung aming komunikasyon, na napakabuti po ng ama na sa pamamagitan ng makabagong technology na yung mga Facebook ay nagkaroon kami ng komunikasyon ng aking mga pinsan. Ang kanila pong ama ay namatay na, ang amin pong ali ay buhay pa. Ngunit sila po yung tatlong magkakapatid. Magaganda po sana ang kanilang mga buhay. Ngunit yung pangalawang babae po ay may sakit. Stage 4 cancer, breast cancer. Nung akin po siyang makita sa Facebook ay agad po kaming nagkatuntunan at tumalaan ko po yung kanyang sakit. Udyok po ng kalooban ko na magmensahe sa kanya. Araw-araw, sa umaga, sa gabi, pag nakita kong naka-online siya, hindi ko po mapigil na magkaroon ako ng masasabi sa kanya tungkol sa ating Divine Mercy. Hahanga po kayo sa kanya kasi napakalakas po ng kanyang loob. Hindi po kaya ng isang may sakit na stage 4 cancer na makapagsalita ng mga salita ng para sa Panginoon. Dahil nga po siguro nasa Panginoon po siya. Hindi na po niya iniintindi yung kanyang sakit na any moment, mahihiga siya, mamamatay. Wala po sa kanya yun. Napakatapang niya. Sa nakikita ko po sa mga mensahe niya, sa mga pakikipag-usap niya sa kanyang mga kaibigan, na talagang nandoon po yung tatag, tapang, naharapin ng Panginoon, saan man siya pumunta. Sa akin pong pakikipag-ugnayan sa kanya, binigyan ko po siya ng pag-asa. Pag-asa na tugunin ng Panginoon ang aming dalangin. Nasabay-sabay kaming nananalangin para sa kanya. At nakakalungkot nga po, ito pong buwan ng Mayo, nakalbo na po siya. Nakita ko po sa bagong picture niya na totally wala na siyang buhok. Pero masaya po siya. Hindi mo mababanaag na meron siyang cancer at naka-ano pa po doon, naka-state pa po doon sa kanyang, naka-type pa po doon sa kanyang picture na I am a woman with
4 stages of breast cancer. Yun po yung nakalagay doon na yung pong, lalo po ngayon, yung araw na to, naiyak po ako doon sa kanyang mensahe na pabigat ng pabigat yung kanyang pagka-chemotherapy. Kaya mga kapatid, hinihiling ko po sa inyo na ipanalangin po ninyo ang aking pinsan na si Lisa Pajardo. At nandoon pa rin po yung pag-asa na ang Panginoon ay naririyan na sa kanyang kaunting pag-asa na natitira, na alam naman po natin na tayo ay tutungo sa Panginoon, na tayo ay may takdang oras para sa Kanya. Kaya po sa araw po na ito po yung sumilid sa aking isipan na ibigay na tema sa araw na ito. At para po palawakin, bibigay ko po sa inyo ang ating kapatid na Mami Beth para palawakin ang tema nung. Sandali lamang po at ang Mami Beth po ay nasa handugan na lang po tayo ng awitin ng ating kapatid na si Leng. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito, pag-asa. Pag-asa na nagmumula sa ating Ama. Amen? Kapag po wala tayo sa Kanya, naku po, dumarating yung time na nawawalan tayo ng pag-asa. Amen po ba? Na ang nagiging sanhi po nito ay lugmok. Lugmok tayong lahat. Amen? Lugmok tayo, parang wala tayong ganang mabuhay, lalo tikit sa mga kung merong mga tayong pinagdaraanan sa buhay. Amen po ba? Naranasan nyo na po ba yun na pag nawalan kayo ng pag-asa, parang ang dilim na ng paligid natin. Ano po, walang kabuhay-buhay, parang wala tayong ganang mabuhay. Amen po ba? Kasi wala tayong pag-asa. Ayaw na nating mabuhay. Amen po ba yun? Kaya tunay na dakila siya, sapagkat nang makilala natin at masumpungan siya, ibinigay niya ang pag-asa. Kaya tayo patuloy na nabubuhay at patuloy na nakikibaka. Amen po ba? Patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Amen? Kaya po napakadakila niya. Although may sinabi po kanina na awitin sa aking nanay, pero meron po akong na nire-recall na awitin na talaga pong punong-puno ng pag-asa. Ano po, kung loloobin po ng Ama, ay mamaya po tatawagan ko rin po ang aking nanay upang magdueto naman po kami para sa ipaglalaban kasi napakagandin po ng awitin na yun. Amen po ba yun? Kaya tingnan ko lang po itong isa na to, ano po, kasi matagal na po siyang hindi naaawit. Hindi ko lang po alam kung alam ni tatay. Kahit pahapyaw lang po at mamaya po ay aawitin namin ang ipaglalaban ng aking nanay Mirna. Ano po? Medyo i-recall ko lang po siya kasi punong-puno po ng pag-asa itong awit na ito. Ano po? Sa puso ng bawat isa, iyong makikita ang tunay na halaga ng pag-asa. Sa puso mo madarama ang tunay na ligaya hanggat sa Diyos Ama'y nagtitiwala. Kaya't huwag mong kalilimutan, puso'y iyong ingatan, at huwag hayaang mapuno ng galit at sakit ng kalooban. Ikaw ay hinuhupok kung kaya't may pagsubok, ngunit tandaan na ang tunay na
pag-asa'y sa puso mo matatagpuan. Sa puso mo maririnig ang matamis na tinig at awit ng ating Panginoon. Kaya't buksan ang iyong puso upang iyong madama ang tunay na pagmamahal niya. Kaya't huwag mong kalilimutan, puso'y iyong ingatan, at huwag hayaang mapuno ng galit, sakit ng kalooban. Ikaw ay hinuhubog, kung kaya't may pagsubok, ngunit tandaan na ang tunay na pag-asa'y sa puso mo matatagpuan. Darating din ang araw, buhay mo'y liligaya, hanggat sa puso mo'y may pananalig at pag-asa. Kaya't huwag mong kalilimutan, puso'y iyong buksahan, at hayaan mong kapayapa na'y patuloy na manahan. Ikaw ay hinuhubog, kung kaya't may pagsubok, ngunit tandaan na ang tunay na pag-asa'y sa puso mo matatagpuan. Amen po ba? Kasi sa puso po talaga nananahan yun. Amen po ba? Na idadatal po ng Ama paano po magiging payapa tayo, kung paano magkakaroon ng pag-asa sa puso po natin mararamdam. Kaya dapat daw po maging malinis. Huwag nating hayaang mapuno ng galit at sakit ng kalooban ng ating puso para makakapasok po siya. Amen po ba? Paano kung punong-puno nga naman ng galit at sakit? Sakit, pagdaramdam, puot, hinanakit at galit. Amen po ba? Kaya yung po ang mensahe ng awitin, huwag daw po nating punuin ng galit, sakit, puot, hinanakit ang ating puso para makapasok po siya. Kasi kung hindi po, ito po ay marumi, paano siya makakapasok? Amen po ba? Kung punong-puno po ng kagulumihanan at karumihan. Amen po ba? Ngayon naman po ay aking tinatawagan ng aking nanay kasi po itong awitin ay napakaganda po talaga. Although palagi po siyang naawit, subalit namnamin nyo na lamang po yung lyrics na talaga naman pong napakainam at napakaganda na makapagbibigay pag-asa upang sa gayon ay patuloy tayong makalaban sa hamon ng buhay. Amen po ba? Kaya minsan pa po, nandito po ang aking nanay Myrna para kami po ay magdueto sa awitin ng ipaglalaban. Sa lahat, salamat sa Ama. Maraming salamat po, Ama, at salamat sa aking minamahal na anak. Damandama po niya kung paano ako lumalaban. Tayo pong lahat, ano po. Ganda po ng panimula eh. Pag di ka lumaban, yung para ka bang yung uod na nauupos. Kaya laban lang po tayo. Laban lang po tayo na kasama natin ng Diyos. Yun lamang po at aawitan na po natin ang Panginoon. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa akin. Mabuti ka pumanaw kung wala ka
Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap ang hanap ko, si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw ko mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano ba nang mangyari, ayaw ko mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Purihin ang Diyos, walang hanggang pakikipaglaban, napakasarap. Subalit kung sa tao tayo makikipaglaban, hindi tayo magkakaunawaan. Amen po ba? Buhay ang Diyos. Salamat po, Ama, sa karampot na alay. Galak na galak ang aking puso. Maraming salamat. Maraming Nanay. salamat po sa aking mga kapatid. Punong-puno ng makabagbag damdaming kahulugan ang mga inawit ng ating mga kapatid. Ang ating pong tatawagin, ang ating kapatid na Caps, upang magbigay ng kanyang mga minimithing pag-asa na ibinibigay sa kanya ng Panginoon sa araw-araw na pagtungo niya rito sa ating dambana. Isang magandang umaga po sa inyong lahat ng mga kapatid ko
dito sa Divine Mercy. Una po ay bayaan nyo na pasalamatan ko yung lahat po ng mga kapatid ko na nanalangin para sa aking ikagagaling o ikalalakas. Dahil hindi po nalalaman ng iba sa mga kasama natin dito na ako po ay hanggang sa kasalukuyan ay nagpapagamot pa. Pero nandoon po ang malaking pasasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at sa mahal na Apo Konsig. Alam ko po na sila ang nagpapalakas sa akin. Sila po ang nagbibigay ng aking kalakasan. Ganoon po akong naniwala at umasa na talagang sa ating lahat, basta umasa tayo sa Kanya, handoroon ang malaking pag-asa na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sa akin po, mula nung ako'y makarating dito, talaga pong hinihiling ko na palalimin ang aking pananalig at paniniwala. Hinihiling ko po sa Ama na lalo niyan dagdagan ang aking paniniwala na tanging sa Kanya lang ako umaasa. Siya ang nagbibigay ng pag-asa. Siya ang nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya po, heto, nandirito ko, nakikita niyong malakas. At sabi nga po ng mga kapatid kong iba na nakakikilala sa akin, lalo raw akong tumataba. Kaya sabi ko po, salamat, kako tumataba nga ako, kaya lang, humihingal naman. Pero sa kabila po ng ganoon, na ako'y humihingal, hindi po nawawala ang malaking pag-asa na tanging ang Ama ang magbibigay sa akin ng kalakasan, ng kagalingan, para ako ay makapaglingkod pa ng mahaba-haba sa Kanya. Kaya po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, lalo na po yung may karamdaman, huwag tayong bibitaw. Umasa tayo at makakaasa naman tayo na hindi niya tayo pababayaan. Ako po, yun na lang ang aking pinanghahawakan. Sa bagay po, nasabi ko na nga noong minsan na pagka nakikipag-usap sa ating Ama, Ama, ikaw po ang may likha sa akin. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. At ikaw rin po ang nakakaalam kung kailan mo ako kukunin. Kung ako po ay kukunin nyo, abay, buong puso ko pong tinatanggap dahil napakalaki ng biyaya ang ipinagkaloob niya sa akin. Kaya nga lang po, kung may pagkakataon pa na pautangin pa ng buhay, yun po na may hindi ko tinatanggihan, tinatanggap ko rin po yun. At iyon po naman ang nalalaman ko na idinadalangin ninyong lahat na aking mga kapatid na tayong lahat ay pautangin pa ng mahaba-habang buhay upang makapaglingkod tayo sa ating mga kapatid, lalo na yung mga nangangailangan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po uli sa lahat, sa inyong lahat na nagsisipanalangin ayon sa para kay gumaling. Salamat po. Maraming salamat po, Tata Erning. Sabi nga po niya, ay huwag tayong bibitaw sa Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang ating pag-asa. Ang kinukunan natin ang ating kalakasan. Ang ating pong isusunod, ang kapatid nating tagasunod na si Beth. Magandang umaga po sa lahat at maging nasa internet. Good morning po. Sabi ko, marami akong dapat pasalamatan sa Panginoon. Kaya po ako hindi lang naman kaya lang ako nagpunta kasi magpapasalamat kasi may biyayang natanggap. Kasi noong last time na pumunta ako,
nagsalita si Mami Beth tsaka si Mother of the House na medyo naiiyak pa nga si Mother, medyo na-touch ako nun. Kasi totoo nga naman, ba't nga ba kung sino pa yung nagpapatuto, parang nagiging scripted ba, parang ganun ano po. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ng Banal na Espiritu sa pamagitan ni kapatid, Nanay Mirna na rin po, na hindi ka man anak naging alagad ko, pero sa ibang paraan kita ginagamit. Kasi nga po ako, siguro magkasing taon nga po kami ni Mami Beth, bagamat hindi nga lang ako madalas pumunta. Dahil nga ho sabi ng Panginoon, napakabuti ng Ama. Bagamat hindi ka mang madalas pumupunta rito, pinahintulutan ko yon anak dahil sa kaabalahanan mo sa buhay na bilang isang tao. Ganun hong mapag-unawa ang Panginoon. Pero ganun pa man, kahit ako yung may ginagawa sa bahay, sabi nga, pwede mo siyang kausapin. Ganun naman ho ako. Kaya nga sabi nga ni Mami Beth, huwag kang makontento na tagasunod o nakaupo lang. Kasi sabi nga nila, kung lagi sila nga naman ang mag-share, parang scripted. Kaya ako, siguro doon ko naisip na doon ako ginamit ng Panginoon kasi hindi naman ho ako nakakausap ng alagad. Paminsan-minsan konting magandang umaga, kapatid, gano'n lang. Hindi rin ako nakakasama kung saan sila pumupunta. Kaya naisip ko po, doon ako ginamit ng Panginoon kasi naramdaman ko talaga sa lugar na to yung pagpapala ng Ama at gabay niya. Hindi man ganong kadalas akong pumupunta, pero nararamdaman ko dahil sa pang-araw-araw kong buhay, sabi nga, pag nasa Panginoon ka, mararamdaman mo talaga siya. Dahil sabi nga mo sa akin ng Banal na Espiritu nun. Kaya alam kong huyo, kahit hindi pa ho si Apo, kay Apo ako magpa-bless, kahit sa mga alagad, pagbukas ang puso mo, mararamdaman mo talaga yung Espiritu ng Ama na ang sabi nga niya sa akin, marami ka mang pagsubok na dumaan sa buhay mo, pero hindi ka mabibigatan, magiging patag ka lang. Tandaan mo, anak, patuloy kitang sisidlan ng yaman na hanggang kalangitan ay madadala mo. Yan po ang sinabi sa akin ng Ama. Salamat po. Ang sarap po pala nung bilang isang ordinaryong tao, na imbis ikaw magpuri sa Ama, ikaw ang pinupuri ng Panginoon na minsan tinanong ko, ano ba ginawa ko? Parang, hindi ko masabi mabait ba ako? Kasi hindi ko alam dahil wala namang magsasabi ng ating kalooban. Tanging ang Ama lang ho nakababatid ng kung ano laman ng puso natin. Kumbaga ho, ako bilang tagasunod na talaga pong damandama ko ang Espiritu ng Ama dito sa lugar na to, na talagang nananahan ho siya kahit po yung mga alagad ay talagang ginagamit niya. At ako po talagang siguro po, kung wala ako dito, nawala na akong... Bagamat bata pa lang ho ako, talagang naniniwala ako sa Diyos kasi pinalaki ho akong ganon. At nga po, gusto kong i-share at pasalamatan sa Panginoon na yung napakatagal na namin iniintay na mag-ina after 15 years na para humaayos yung nationality ng anak ko. Na nung last week, itong week lang ito na lumuwas kami, naibigay na po sa anak ko ng Japanese Embassy ang pagiging Japanese citizen niya. Salamat po sa Ama at saka sa mahal na Apo na talagang sinabi niya na huwag kang mag-alala anak, lahat ng kailangan na ibibigay mo sa kanya. At nagpapasalamat din po ako sa kapatid na Peli kasi po kahit po ako'y asawa kay Hapon, hindi ako marunong maghapong masyado. Lalo na ho yung mga legal na usapan. Kasi iniisip mo baka mamali ako ng salita, baka maging pangit sa asawa ko ang dating. Kaya ang ginawa ko po, itinipe ko po sa message ng Facebook ni kapatid na Peli, tapos sinulat naman po ng anak niya, salamat din po sa anak niya, sinulat naman po sa salitang Hapon, na siyang pinadala ko naman po sa asawa ko na binless pa ni Apo yung sulat na yon. So, una po medyo, siguro po na-open yung asawa ko, siguro para, alam mo naman, lalaki o may pride. Kasi nga sabi ko si kapatid na Peri, abogada ng mga Pilipina.
Kasi nga po, second family lang kami. Siyempre bilang ina, isipin mo kinabukasan ng anak mo. So sa tagal na panahon na 15 years, naibigay na rin po sa anak ko. Salamat po sa Diyos. Bagamat ho talagang parang nagdaan kami sa butas ng karayom. Alam niyo ho yung in-interview ka babalik ka sa 18 years ago. Kahit ho sarili mong history, parang mahirap ho. Hanggang pinakuha pa ho kami ng mga medical. Yung ultrasound, hindi ko na ho maipakita yung ultrasound ko nung buntis ako. Hanggang yung mga check-up. Kaya nga lang, minsan na-open ako sa doktor kasi siyempre, karapatan ko bilang pasyente nila, kunin ko yung medical record ko. Minsan po talaga yung tao, susuriin ka talaga. Ang hinihingi mo lang naman yung medical record, ang dami pang itatanong. Sabi nga, kung wala ka sa Panginoon, sasagutin mo sila. Ang hinihingi ko lang medical record, hindi mo karapatan tanungin ang buhay ko. Yung sabi ko nga, sa loob-loob ko, hindi naman akong pumunta na ang short ko isang dangkal lang. Maayos naman akong pumunta. Pero ang pagtatanong sa iyo para ka nang hinuhubaran. Ganun yung doktor na nagtanong sa akin. Samantalang nung ikay nagbabayad at nagpapacheck up ka buwan-buwan, nakangiti sila, no? After 15 years, hinihingi mo yung record. Ang dami nilang pagtatanong na hindi ko rin naman nakuha bandang huli. Nung time ho na yon, nakahiga po ako. Ano nga baka ako dadaling ko sa embassy? Wala ako ng record na yun, di ako nakakuha. Habang ho kinakahiga, inisip ko ho, siguro pinadatal po sa isip ko ng Panginoon yung mga tinanong sa akin nung una. Tinanong sa akin ang address ko sa Japan nung nagtatrabaho ako. Hindi ko na humatandaan maliban sa pangalan ng club. Sa pagbubuklad ko ho ng picture, nakita ko may picture ho ako na may pangalan ng club namin. Kumbaga ho, unti-unti, sa pagbubuklad ko ng mga picture, nandun na yung mga taon, 1997, 1998. So lahat mo na yung kinuha ko, yung pangalan ng anak ko doon sa baby crib niya, wala na rin ho yun. Sa pagbuklad ko rin ho ng picture ng anak ko, meron siyang picture na may pangalan sa taas. Kumbaga po hindi na ako umasa doon sa doktor na hindi ko nakuha. Kaya yun na lang mga picture na yun ang binigay ko, at mga 2 linggo nga lang po, binigay na po sa anak ko. Kaya salamat po sa Ama. Talagang after 15 years, sabi nga kung nawalan ka ng pag-asa, hihinto ka na. Kaya lang hindi ako nawalan ng pag-asa kasi anak ko yun, kinabukasan niya yun, just in case na may mangyari sa akin, madali na siya makakarating sa ama niya, di po ba? Sabi ko nga, hindi man ako pinakasalan kasi ako kasi nga ho, siyempre, noon kay bata ka pa, naniwala ka lang sa pangako, although hindi naman siguro ako planong lokohin, kaya lang, kasi ako hindi na masyadong mapaghanap. Kung ano meron, salamat. Sabi nga tayo namang mga babae, di ba? Kung ano lang binigay sa atin ng asawa pag kulang, hahanap tayo ng paraan para maduktungan yun kasi mahirap umasa lalo ng pera ay magagaling sa ibang bansa pa, lalo ngayon napakababa ng palitan. At minsan po ako yung nagpa-bless sa mahal na apo. Sabi niya, hindi ka pa nga naman nagsasalita. Alam na ng Panginoon kung ano kailangan mo. Nandito pa lang po ako. Hinawakan na agad yung kamay ko. Huwag ka ikang mag-alala anak. Manalig ka. Tuturuan ka ng Ama na paano ka kumita ng salapi. Itinuruan nga po ako ng Ama. Bagamat sabihin man natin mali, ako nga mababaw ang kaligayahan ko. Masaya na po ako doon. Sabi nga po yung kapit asukal man lang, pambili ng sabon, hindi mo nakunin sa perang pinadadala ng asawa mo Napakalaking biyaya na po yun, di ba? Kaya bakit nga ba ikaw malulugmok kung halimbawa dati kang masagana sa masaya ka lang ba pag masagana ka sa mga material na bagay? Sabihin, kailangan daw flexible ka. Sabi nga ni Apo, pag makipot ang kumot, matutong mamaluktot. Kaya nga po, ang masishare ko talaga, hindi man ako bilang tagasunod, buhay na po totoo, na ang gawain ho na to, at talaga ho dito sa lugar nito, ang banal na Espiritu ng Panginoon ay talaga pong nananahan. Huwag lang po kayong mawawalan ng pag-asa. Yung pag-asa, huwag natin iwawala sa buhay yon. Kasi ho, ako hindi ko niwawala sa buhay yun, libre lang naman ho yun, hindi bibilin, dahil hindi naman ho pwede tayong makipagmatigasan sa Diyos dahil pagdating ng wakas ng ating buhay, sa Kanya pa rin tayo tutungo na ayon sa ating ginawa. Kaya nung nakita ko nagpapahayag si Mami Beth at saka si Mother of the House, oo nga naman kung pag naman lagi nga naman sila, siyempre ho yung iba,
ko, siyempre, alagad ni Apo yun. Ganon, di ba? Kaya ako ho, bilang tagasunod na maraming taon na nagpupunta rito, isang buhay na patotoo, totoo lang ho kayo, bago na kayo dito. Yung mga nauna pa pong inabutan ko, hindi ko na sila nakikita. Yung mga alagad po, inabutan ko na sila rito. Kaya sabi ko nga, kung ang lahat ng naging pasyente ni Apo, makakarating dito, baka kukulangan talaga yung paligi. Sa tagal kong nagpunta rito na, matagal na, bago na lang ho talaga kayong lahat. Minsan nga ho nalungkot, nakaramdam ako ng kalungkutan kasi ang anak ko ho, pangkaramihan, taga Pampanga. So, sinundo yung anak niya sa amin. Excited pa naman ako. Ay, sabi ko, nagpupunta ako sa Divine Mercy Ganun pa ho ang reaction ko. Apo, naku, puro mayayaman nagpupunta. Ay, hindi. Marami daw sasakyan. Hindi, yung mga sasakyan na yon kasi hindi naman lahat, mahal kasi pamasahe papunta ron. Minsan nakikita ko sila, kikita-kita sila doon sa may Jollibee yata, doon sa may Baliwa. Lahat ng papunta rito sumasabay. Pag pauwi, sumasabay din doon. Hindi kako lahat ng... Kasi kako, mayaman ka man kung hindi naman kayang gumutin ng mga sensya yung sakit mo. Siyempre, hahanap ka ng kaparaan kung sa kagagaling. Yung mga nandong kako na sinasabi mong mayaman, doon sila nagkaroon ng kagalingan. Sabi ko, sa tagal ko na ron, ni 5, wala akong ibinigay kay Apo. Totoo po yan. Kasi minsan, ganun yung dating nung excited ba akong magkwento. Ay, napupunta ako doon Garang gano'n. Tapos, alagad daw ba ako? Sabi ko, hindi. Pero matagal na. Kaya ang dating parang gano'n. Sabi ko, hindi. Yung nagbibigay man doon ng candy, kami rin ang kumakain. Sabi ko gano'n, pinamamahagi ron. Ako ang buhay na patotoo, ni 5, wala akong binigay. Totoo po yan. Although sabihin natin na noong, anniversary, hindi ako hiningan. Sa tagal ko pa naman napupunta rito, sa pagpapalat biyaya naman, hindi mababayaran yung ng kahit anumang halaga, kung ano man yung maibabahagi ko. Totoo lang, kuripot pa ho yun, di ho ba? Kaya kumbaga ho, walang nanghingi. Ang totoo noon, pilit ko pang ibinibigay kasi nga, hindi nga sila tumatanggap. Kaya lang ho, bilang sabi ko nga, Mother, hindi na ako bago dito. Luma na. Kaya kung sa simbahan, nagsishare. Sa iba, nagbibigay ka. Dito pa sa lugar na to na nakamtang ko kagalakan ng Panginoon at ang paggabay niya. Kaya po ako, siguro ko naisip na doon ako ginagamit ng Panginoon. Ang maipakilala ko siya kahit ako ay badalang pumunta, kahit ako ay hindi alagad, plus wala akong nakakausap or nakaka-Facebook na alagad. Kahit po si Apo, never ho kami mag-usap niya kasi siyempre si Apo very busy siya. Doon na lang, kumbaga, wala ka namang say-say sasabihin mo, sumaklitian mo, Apo. Kung yung isa mas importante yung karamdaman niya, doon na natin siya ilaan doon sa mga bago at mas mabigat ang pinagdadaanan nila sa buhay. Kaya salamat po sa Ama at may ganitong gawain at sa mga kapatiran Divine Mercy. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat kapatid sa napakagandang mga mensahe na iyong ibinigay at paliwanag sa aming lahat. Salamat at magsitayo po tayo. Awitin natin ang awiting itinuro